MT Novel Story. Kabanata 1121. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa pagkakataong ito, hindi tumugon si Lu Chen sa mga ninuno ng mga martir, at talagang hindi niya alam kung paano tutugon. Kung kailan ako pupunta sa Central Continent, alam ko ito, at hindi ko kailangan ng mga tagalabas na magpapaalala sa akin. Paano si Lu Chen? Walang problema ang pumunta sa Central Continent. Sa kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban, tinatayang may mga puwersang tatanggap sa kanya. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay ngumiti, at sinabing muli, gayunpaman, ang kaharian ni Lu Chen ay masyadong mababa, kahit na mayroong isang kapangyarihan na nagpapahanga kay Lu Chen, ito ay isang maliit na kapangyarihan pa rin na may limitadong hinaharap. Mas mabuting maghintay para sa ang kaharian ni Lu Chen upang maabot ang 5 kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm, at pagkatapos ay pumunta sa Central Continent. At pagkatapos ay magiging madali ang pagpasok sa malaking kapangyarihan. Natatakot akong mag-aaksaya ng maraming oras kapag nakapasok siya sa kaharian ng 5 kapigatian. Ang ninuno ng martir ay tumingin kay Lu Chen, at sinabing, ang aking alagad ng sekta na si Ding Lai ay isang magaling na martial artist, ngunit mula nang makilala si Lu Chen, ang kanyang personalidad ay nagbago ng malaki at siya ay naging sobrang depressed. Sinasabi na pagkatapos na masaksihan ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, ang kanyang kumpiyansa ay nabawasan ng husto, siya ay nakabuo na ng mga panloob na demonyo, at ang kanyang paglilinang ay hindi mabilis na umuunlad. Kaya sa pagkakataong ito ay pumunta rito ang matanda, para lang makita kung paanong ang isang martial arts talent na biglang bumangon sa Eastern Wasteland ay may nakakatakot na combat power sa mga alingawngaw. Oo naman, ang matandang ito ay hindi ginawa ang paglalakbay na ito ng walang kabuluhan, ang Zuan Chendao sect ay talagang gumawa ng isang kahangahangang karakter. Kalahating hakbang na lang para pinuhin ang mga Diyos, at alisin ang 3 galaw ng kagalang-galang na Qingtian. Ang antas ng kapangyarihang panlaban na ito ay hindi bababa sa antas ng mga ordinaryong Panginoon sa lupa. Sa hinaharap, si Lu Chen ay lalakad ng isang hakbang pa at tumungo sa kaharian ng pagpipino ng mga Diyos, kung gayon ang lakas ng pakikipaglaban ay magiging mas kakilakilabot. Natatakot ako na mayroon akong lakas upang labanan iyon at si Shin. Napakataas ng talento ni Lu Chen, malaki ang potensyal niya, at napakalakas ng combat power niya. Paano maihahambing si Ding Lai? Babalik ang matanda at tuturuan si Ding Lai ng magandang aral. Sabi nga sa kasabihan, may langit sa kabila, at may mga tao sa kabila ng tao. Kailangan niyang harapin ang problemang ito upang malutas ang kanyang mga demonyo sa loob. Panipi. Nang matapos magsalita ang mga ninuno ng mga martir, ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay nagsabi, sa totoo lang, ang mga martir ay kasing malaki ng kagubatan, at ang pinakamalakas ay malamang nakapantay ng aking mga disipulo. Ang ibig mong sabihin ay Ning Feng. Ngumiti ang ninuno ng mga martir. Tama iyan, Ning Feng. Sabi ng mapangangibabaw na totoong tao. Hindi siya masama, mahusay siya sa lahat ng aspeto, ngunit kumpara kay Lu Chen, mas malala pa rin siya. Ang ninuno ng martir ay talagang dinakila si Lu Chen at minamaliit ang kanyang mga disipulo. Kuya, masyado kang mahinhin. Ang iyong pamilya Ning Feng ay mas mataas kaysa kay Lu Chen sa larangan, paano siya magiging mas mababa kaysa kay Lu Chen? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay umiling, hindi sumasang-ayon sa sinabi ng mga martir. Okay, huwag na tayong makisali sa isyong ito. Anyway, hindi magtatagal si Ning Feng sa Martyrs sect, at sooner or later ay pupunta siya sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral. Pumalaklak ang ninuno ng mga martir, at saka iniba ang usapan, hegemony, ang mga hinaing sa pagitan mo at niya ay dapat nang iwaksi sa lalong madaling panahon. Kung hindi, papatayin natin sila sa sandaling magkita tayo, na hindi lamang makakasama sa alyansa, sa pagitan ng iyong dalawang sekta, hindi rin ito nakakatulong sa pakikiisa sa ibang mga sekta. Kuya, ang mga hinaing ko sa matanda ay personal at hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Domineering at totoo. Di bale noon, walang pakialam ang matanda sa inyong dalawa, pero ngayon hindi na pwede, nagbago na ang sitwasyon, dapat kayong dalawa ay magkaisa at magsalita bilang isa. Biglang hininaan ng ninuno ng martir ang kanyang boses at sinabing, nakatanggap ako ng isang lihim na ulat na ang susre ng Poison Sect ay pinabanal na. Ano?
Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagmulat ng kanyang mga mata, at may matinding takot sa kanyang mga mata, ang matandang laso na iyon ay hindi madaling harapin. Siya ay naging isang santo, kaya paano niya ito makukuha? Mabuti na lang at naging santo ka at ang matandang lalaki, at ang matanda ay may dalawa pang katulong. Kung hindi, hindi mapipigilan ang lumang lason, at magagawa niya ang lahat ng gusto niya, at ang Eastern Desolation Territory ay mawawasak. Panipi. Ang ninuno ng martir ay nagsabi, kaya, ikaw at ang matandang lalaki ay dapat magkaisa, at kasama ng ilang iba pang mga santo, tulungan ang matanda na alisin ang makamandag na pinuno ng sekta, alisin ang pinakamalaking kanser sa silangang ilang, at hayaan ang patuloy ang karera ng halimaw sa lupa. Walang panloob na tugon. Kuya, nahanap mo na ba ang pugad ng poison sect? Nagtatakang tanong ng dominanteng totoong tao. Well, malapit na magsimula. Sa oras na iyon, aabisuhan ka ng matanda na pumunta at sirain ang poison sect. Sabi nga ng mga ninuno ng mga martir. Okay, overbearing, wait for news from kuya. Masayang sabi ng dominanteng totoong tao. Nagpaalam ang matanda. Nang matapos magsalita ang martir, tumingin ulit siya kay Lucien ng nakangiti. Sa isang kislap ng kanyang pigire, siya ay libu-libong milya ang layo at sa lalong madaling panahon nawala sa kalangitan. Master, mukhang maganda ang relasyon sa iyo ng ninuno ng mga martir. Tanong ni Lucien. Kalokohan, lagi na lang mabait ang kapatid ko sa teacher ko. Humalaklak ang nangingibabaw na tunay na lalaki, at pagkatapos tumawa, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan, at sinabing, actually, dahil lang sa personalidad niya, maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Mabait na matanda. Biglang natauhan si Lucien. Kuya, mabuti siyang tao, pero minsan hindi ka makapaniwala sa lahat ng sinasabi niya. Kung paniniwalaan mo ang lahat, baka mabuhay ka ng walang hanggan. Sabi ng mapangangibabaw na totoong tao. Buhay na walang hanggan. Walang kamatayan. Tanong ni Lucien. Mahaba ang iyong buhay, ang buhay na walang hanggan ay isang hukay. Ha, tama, ang hukay. Ang isang mabuting matanda tulad ng mga ninuno ng mga martir ay naghuhukay din ng mga butas upang ilibing ang mga tao. Tik, ang kakaiba dito, ang kapatid ko ay mas matanda sa aking guro, at siya ay matanda na rin, kaya normal lang na marunong kang maghukay. Kung tutusin, sa paglalakbay ng martial arts, hindi ito tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay, ito ay tungkol sa paggawa ng mga kaguluhan, at ang lahat ay para sa tubo. So, ngayon lang naghukay ng butas ang mga ninuno ng mga martir. Nahukay ko ito, at gusto kitang ilibing dito. Ha! Nagulat si Lucien. Palagi niyang iniisip na siya ay isang master digger, hindi magagapi, at ang numero 1 hari ng hukay sa Eastern Wasteland. Sa hindi inaasahan, ang ninuno ng martir ay naghukay ng tahimik na hukay para sa kanya nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sa ngayon, hindi pa rin niya alam kung anong klaseng hukay ito. Hindi ko nga alam kung nahulog ako sa hukay. Totoong may langit sa kabila ng langit at may mga tao sa kabila ng mga tao, at may mga hukay na matataas pa. Hindi ba pinayuhan ka ng kapatid ko na pumasok sa Central Continent sa lalong madaling panahon? Nang makitang nakatulala pa rin si Lucien, ang nangingibabaw na totoong tao ay nagpaliwanag, sa totoo lang, ito ay isang bitag. Ang pagpasok sa Central Continent sa iyong kasalukuyang mababang antas, ang iyong edad ay napakahusay, ngunit walang kalamangan kung gusto mong pumasok sa isang malaking kapangyarihan. Tapos ang kompetisyon mo napakalaki. Hindi naman ito malaking hukay, di ba? Kung hindi ako makakapasok sa malaking puwersa, babalik na lang ako sa Eastern Wilderness. Naguguluhan pa rin si Lucien. Mali ka. Kapag hindi ka napaboren ng malaking kapangyarihan, pero napaboren ka ng maliit na kapangyarihan, hindi ka makakaalis kahit gusto mo. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, ang Central Continent ay iba sa Donghuang, ang aming panig ay naghahanap ng mga talento, habang ang Zhongzhou ay nagnanakaw ng mga talento. Mababa ang tingin sa iyo ng malalaking puwersa, kaya hindi ka nila kailangan, pero kung gusto ka ng maliliit na puwersa, huwag mo nang isipin na umalis. Ang mga mapagkukunan ng maliliit na puwersa ay mas mababa kaysa sa malalaking puwersa, at ang hinaharap ay napakalimitado. Panipi. I see. Biglang natauhan ulit si Lucien, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya, ano ang pakinabang ng ninuno ng martir na nanlinlang sa akin ng ganito.
Puro katuwaan lang, para manloko ng tao. Panipi, big shot si kuya kaya wala siyang masyadong free time. Pumunta siya dito para makipaglaro sa'yo. Kabanata 1122, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagpaliwanag kay Lu Chen, ang dahilan kung bakit kaniloko ng kapatid ko na pumunta sa Central Continent ay dahil kay Ningfeng, ang disipulong may pinakamalaking potensyal sa kanyang sekta. Si Ningfeng ang pinakamahalagang alagad ng aking kapatid. Wala pang 20 taong gulang siya ngayong taon. Nalampasan na niya ang ika-5 kalamidad at ngayon ay nasa tuktok ng 5 kalamidad sa Heaven Tribulation Realm. Noong nakaraan, pinugutan ni Ningfeng ng ulo ang makapangyarihang Earth Lord, isang miyembro ng Monster Clan, na maraming beses na mas malakas kaysa sa basurang iyon mula sa Kangyo Sect. Nang marinig ito, nagulat si Lu Chen, dahil ang Ningfeng na ito ay may napakalaking potensyal, bakit hindi siya ipinadala ng mga ninuno sa Central Continent. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit gustong lokohin ka ng kapatid ko. Ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay tumawa, at sinabing, dahil, paminsan-minsan ang ilang puwersa sa Central Continent ay darating sa Eastern Wasteland upang hamukay ng mga henyo, at tiyak na mayroong malaking puwersa sa kanila. Napakalakas ng katalinuhan ni Kuya. Dapat alam niya ang oras kung kailan dumating ang puwersa ng Zhongzhou sa Donghuang, kaya sabik siyang itaboy ang kalaban ni Ningfeng. Ayon sa nakaraang pagsasanay, kapag may malaking puwersa na dumating sa Eastern Wasteland, pinakamaraming isang tao ang matatanggap. Kung hindi tama ang laban, walang matatanggap. Kaya, mataas ang tingin sa iyo ng kapatid ko at tinuturing ka bilang pangunahing kalaban ni Ningfeng, kaya gusto kanyang ipadala sa Central Continent at hindi na babalik. Kung gayon, upang si Ningfeng ay mamuno at direktang maaga ng makapangyarihang puwersa. Sa talento, potensyal at lakas ng pakikipaglaban ni Ningfeng, madali itong paboran ng malalaking puwersa. Ngunit kung makikipagkompetensya ka kay Ningfeng, kung gayon, paanong ang maliit na kalkulasyon sa aking puso ay makakatakas sa aking mabagsik na mga mata. Tumawa ang dominanteng tunay na lalaki, at sinabi kay Lu Chen ang lahat ng hukay na gustong hukayin ng mga ninuno ng mga martir. Kaya nga, hindi kataka-taka na hinikayat ako ng mga ninuno ng mga martir na pumunta sa Central Continent ng may ganoong sigasig. Tumawa ng malakas si Lu Chen at sinabing, gayunpaman, hindi niya kailangang ma-disappoint, baka matupad ko ang hiling niya. Bakit ka pupunta sa Central Continent? Ang dominanteng tunay na lalaki ay hindi maiwasang magulat nang marinig niya ang ibig sabihin ni Lu Chen. Aalis, ngunit hindi ka agad. Sabi ni Lu Chen, para saan ang pagpunta mo sa Central Continent? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagtanong ng kainahinala. May ilang bagay na kailangan kong pumunta sa Central Continent. Sinabi ito ni Lu Chen, ngunit hindi sinabi ang dahilan. Ito ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Emperor Feng Yao. Ang paghahanap kay Chonwo ay isang sikreto, at ito ay may kaugnayan sa kung si Emperor Feng Yao ay maisisilang na muli, at hinding-hindi ito mailalabas, kaya sa palagay niya ay mas mabuting huwag munang sabihin sa mapagmataas na tunay na tao pansamantala. Kung pupunta ka sa Central Continent para magnegosyo, kung makatagpo ka ng mga puwersang nagre-recruit ng mga bagong estudyante, hindi ka na dapat mag-sign up. Kapag may ilang puwersang nag-recruit sa iyo, hindi ka na makakatakas. Nang makitang ayaw sabihin ni Lu Chen ang dahilan, hindi nagtanong ang nangingibabaw na totoong tao, ngunit masigasig na sinabi, kalimutan mo na ito, hindi ka pa nakakapunta sa Central Continent, bakit hindi mo isama bilang isang guro? Guro, sa wakas ay naging santo ka na, dapat mong pag-ibayuhin ang iyong paglilinang at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ito ang tamang paraan. Sinabi ni Lu Chen, kung dadalhin mo ako sa Zhongzhou, mag-aaksaya ito ng maraming oras at makaligtaan ng gininto ang panahon ng paglilinang ni Master. Kalokohan, matagal nang nawala ang gininto ang edad ng pagiging guro. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay galit na nagsabi, ang guro ay libu-libong taong gulang na ngayon, mayroon pa bang gininto ang edad para sa paglilinang ng katandaan? Natatakot ako na ang iba ay hindi, ngunit ang Master ay si Dim Hiao. Kung ang mga mapagkukunan ay sapat, mahirap sabihin. Sabi ni Lu Chen, mga mapagkukunan, ang Eastern Wilderness ay kulang sa mataas na antas ng mga mapagkukunan, ang mga mapagkukunan ng kagalang-galang ay kakaunti, at ang mga mapagkukunan ng santo ay mas mababa pa.
Ang nangingibabaw na tunay na tao ay bumantong hininga, wala akong mga mapagkukunan sa aking mga kamay bilang isang guro, at ang aking pag-unlad sa paglilinang ay mabagal, kaya hindi ako nag-abala na magsanay ng masigasig. Master, bakit hindi tayo pumunta sa Nanban? Saglit na nag-isip si Luchen, at sinabing, Janshushan, may gusto tayo, kailangan na nating umalis, hindi na tayo makakapagpatagal pa. Beast Mountain sa bayan ng Nanman, mayroong matataas na antas ng mabangis na hayop, mga engkanto na pilak na minahan, mga batong espirito na may pattern na asul, at iba pang mga kayamanan na hindi mga henyo sa Eastern Wilderness. Ang Blue Pattern Spirit Stone ang apurahang kailangan ni Luchen. Ang pang-11 order na Beast Peel ang agarang kailangan ng Dawis-Dawis. At ang 10th Order Beast Peel ay may maraming mga function, hindi lamang maaari mong pinuhin ang Venerable Peel, ngunit maaari ka ring lumikha ng isang King Weapon. Hindi na kailangang sabihin, ang Fairy Silver ay direktang isa sa mga pangunahing materyales para sa paggawa ng mga tool sa hari. At sa loob ng 2 buwan, ang Panatikong Legion ay dumaan sa ika-5 sakuna, kalahating hakbang lamang ang layo mula sa pagpasok sa kaharian ng kagalang-galang. Kapag ang isang tao mula sa Fanatical Legion ay pumasok sa zone, kakailanganin nila ng maraming 9-pattern Venerable Peels. Kung hindi sila kukuha ng ilang ika-10 antas ng Beast Peels ng maaga, ito ay magiging medyo mahirap. Kailan mo gustong pumunta? Tanong ng totoong dominanteng tao. Nag-aalala siya tungkol sa pang-11 order na Beast Peel, na isang mahalagang materyal para sa Saint Peel, kaya paanong hindi siya nagmamalasakit? Mas maaga mas mabuti. Walang gaanong Jiwenlinki na peel sa kamay ni Luchen, at gusto niyang pumunta sa lalong madaling panahon, kaya agad itong pinutol ng nangingibabaw na tunay na tao, okay, let's go in 3 days. Pagkatapos makipag-usap kay Master, lumingon si Luchen at tumingin kina Mangyo at Warner na may mas komplikadong ekspresyon. Nanatili si Warner sa Zuanchen Daoist Sect para protektahan siya mula sa kamatayan ng makipagkompetensya siya kay Hishen. At pumunta si Mangyo kay Zuanchen Daozang para sa isang mas simpleng dahilan, nag-aalala siya tungkol sa pakikipagkompetensya nito kay Shen Shen, ngunit gusto niya talagang makasama siya. Ngayon, natapos na ang labanan sa pakikipag-ugnayan, at ang mga miyembro ng Kangyo Sect ay umalis din sa desperasyon. Pagkatapos ay wala ng dahilan si Mangyo at babalik sa Beast Controlling Sect, ngunit nang makita ang ekspresyon at pag-uugali ni Mangyo, ayaw niyang umalis. Gayunpaman, si Mangyo ay nagsasanay ng beast control technique, at ang pag-usad ng pagsasanay sa labas ay medyo mabagal. Tanging ang beast control sect ang may ganoong espesyal na kapaligiran, at mas mabilis itong magsanay. Kung hindi babalik si Mangyo sa beast control sect sa mahabang panahon, magkakaroon ito ng epekto sa kanyang cultivation. Nagsasanay ka ng beast control, gaano kalayo ito mula sa pag-abot sa tuktok? Hinailan ni Luchen ang kamay ng Jade ni Mangyo at mahinang nagtanong. May 9 na level ang Beast Control. Nakultivate ko na ang 8 level. Hanggat nalampasan ko ang huling level, tapos na ako. Namula si Mangyo at sinabing, sa oras na iyon, kahit wala ako sa Beast Taming Sect, kaya ko pa ring mag-practice mag-isa. Pagkalipas ng 3 araw, ibabalik kita sa Beast Taming Sect, bilasan mo at lusutan mo ang huling palapag. Sinabi ni Luchen, gayon din, para sa iyong huling 2 kalamidad, huwag pumunta sa Legia Peak upang tumawid, at mag-aksaya ng oras sa pagtakbo sa paligid. Hayaan ang iyong Panginoon na ayusin para sa iyo na tumawid sa sekta na nagkokontrol sa hayop. Kung tatawid ka sa kalamidad nag-iisa, ang kapangyarihan ng kulog ng langit ay laging limitado, at hindi nito dapat basagin ang sekta na kumokontrol sa hayop. Ngunit, gusto kong tumawid kasama ka. Sabi ni Mangyo. After entering the zone, you can be with me every day. Ngumiti si Luchen. Ang Advanced Venerable ay ang rurok ng martial arts. Hindi naiintindihan ni Mangyo ang mga bagay na ito, ngunit naging masaya siya. Dahil sinabi ni Luchen na pagkatapos maabot ang rurok ng martial arts, magkakasama sila. The Venerable Realm, napakaaga pa para maabot ang rurok ng martial arts. Alam ni Luchen ang iniisip ni Mangyo, kaya muli siyang ngumiti, pero bata pa tayo, at pagkatapos nating maging zone, aalis tayo sa Eastern Desolate Territory at pupunta sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral. Sa oras na iyon, hindi na tayo mahati sa mga sekta, at syempre sabay tayong magsasanay. Well,
Makikinig ako sa iyo, at kumpletuhin ang pagsasanay ng beast control sa lalong madaling panahon. Ang maliwanag na buwan ay labis na nagagalak, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng kagalakan. Young Master, paano si Warner? Hindi mo ba dinadala si Warner sa Zhongzhou? Kabanata 1123, Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. Nakita ni Warner na may kasunduan ang Young Master kay Mengyo ngunit hindi siya nakipagkasunduan sa kanya, naging balisa siya. Isa lang ang dahilan para magsanay siya ng martial arts, at iyon ay ang sundin ng Young Master. Kung hindi, mawawala ng saysay ang pag-ensayo niya ng martial arts, at wala siyang ambisyon, kaya't maaari rin siyang umuwi at magsaka ng masaya. Higit sa lahat, ang pakikipagkita sa Young Master sa pagkakataong ito, kahit papaano ay naging fiancé ng Young Master. Natuwa siya at natakot at the same time, nag-aalala na baka casual lang magsalita ang Young Master at hindi naman totoo. Paano ako makakapunta sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral kung wala ka sa tabi ko? Sino ang magpapagaling sa akin? Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Warner, ngumiti si Lu Chen, pagkatapos mong bumalik sa Shenmue Palace, hayaan ang iyong master na ayusin ka makaligtas sa kapigatian sa palasyo ng Shenmue. Wala nang mahabang panahon. Kailangan mong makuha ang palasyo ng Shenmue bago tayo pumunta sa Central Continent. Kumpleto na ang pagsasanay sa banal na sining, kung hindi, hindi kita isasama sa paglalaro. Sumusunod si Warner. Mabilis na tugon ni Warner, ngunit hindi nakalock ang kanyang pagsimangot, at mas masaya siya. Pagkatapos bumalik sa sekta, si Lu hiniling ni Chen sa lahat na magmadali at pagsamahin ang kanilang kaharian. Makalipas ang 3 araw, dumating ang Dawist at pinangunahan ang lahat na umalis sa Zuanchen Daozam. Ang unang hinto na pupuntahan ni Lu Chen ay ang Beast Taming Sect. Tuwang-tuwa ang pinuno ng Beast Control Sect noong narinig niya na pinabalik ni na Dawist at Lu Chen si Mengyo, at nagmamadaling binati siya ng personal. Tuldok ng Dawist, ang pinuno ng Beast Control Sect ay isa-isa na nirerespeto ang isa't isa. Ang Dawist ay likas na casual at walang masyadong airs. Nakipag-usap siya sa master ng Beast Control Sect sa loob ng 1 oras at pagkatapos ay umalis. Mengyo pinaalis si Lu Chen at iba pa sa sekta, hanggang sa mawala ang figure ni Lu Chen, nakatayo pa rin siya sa kinaroroonan niya, nag-aatubili na umalis. Ang pangalawang hinto, Shenmue Palace. Ang Shenmue Palace ay malapit sa Jufeng Mountain, na 1,000 milya ang layo mula sa Jufeng Mountain, napakalapit. Gayunpaman, ang lokasyon ng Shenmue Palace ay napakalayo, at may mga paghihigpit sa paglipad sa mga panlabas na taluktok. Kailangang maglakad sa ilang lambak upang makapasok sa Shenmue Palace. Kung hindi dahil sa Warner at iba pang mga disipulo ng Shenmue na nangunguna, hindi malalaman ng mga tagalabas kung saan hahanapin ang Shenmue Palace. Dumaan sa huling lambak, at ikaw ay nasa labas ng gate ng Shenmue Palace. Dito, puno ng sigla, nagtataas ang mga higanting puno. Maraming higanting puno ang mahigpit na nakapalibot sa Shenmue Palace, isang malaking gate ng bundok lamang ang makikita, at wala nang ibang nakikita. Bumalik na ang Holy Tree Maiden. Malakas na sumigaw ang mga disipulong Shenmue na nagbabantay sa gate ng bundok. Kaagad, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo ng Shenmue, at hindi mabilang na mga disipulo at matatanda ng Shenmue ang nagmadaling lumabas ng bundok upang salubungin ang santo. Sa huli, kahit si Lan Xiang, ang Panginoon ng Shenmue Palace, ay lumabas. Bakit may mga tagalabas? Nagdilim ang mukha ni Lan Xiang nang makita niya si Lu Chen at ang iba pa. Ate Lan Xiang. Ang nangingibabaw na totoong tao ay lumabas mula sa karamihan, at tumakbo kay Lan Xiang na nakangiti. Overbearing, bakit ka nandito? Nagulat si Lan Xiang. Nandito ako para makita ka, hindi mo ba ako tinatanggap? Domineering at totoo. Hindi pinapayagan ng palasyo ng Shenmue na makapasok ang mga lalaki. Malamig na sabi ni Lan Xiang. Alam ko ang mga patakaran ng Shenmue Palace, kaya hindi ko binalak na pumasok. Nakaharap sa malamig na mukha ni Lan Xiang, ang nangingibabaw na tunay na tao ay inilapit pa rin ang kanyang mainit na mukha. Sister Lan Xiang, sabi mo pumayag kang makipag-date sa akin pagkatapos ng pulong na ito. Sa susunod na pagkakataon ang pinag-uusapan ng palasyong ito. Sabi ni Lan Xiang na may malamig na mukha. This is the next time, ilang beses mo pa ba gusto? Domineering at totoo. Hindi na binibilang ang pagkakataong ito, maghintay ka sa susunod.
Si Lan Xiang ay categorical, at hindi binigyan ng puwang para sa maniobra ang nangingibabaw na totoong tao. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay natigilan saglit, at agad na naging matamlay, na parang ginahasa ng 1,000 beses ng isang bagay. Natapos mo na ba ang iyong appointment kay Kang Yuzong? Si Lan Xiang ay hindi isang dominanteng totoong tao, ngunit lumingon kay Lu Chen, na may ngiti sa kanyang magandang mukha. Kumusta ang laban? Manalo o matalo? Nagbibiro ang Panginoon ng Palasyo, paano matatalo ng junior na ito si Venerable Qing Tian? Lumapit si Lu Chen para sumaludo at sinabi iyon. Parangalan si Qing Tian. Bahagyang natigilan si Lan Xiang, niloko ka pa pala ng matandang lalaki mula sa Kangyusek. Ang apprentice niya pala ay Venerable Qing Tian, hindi Venerable Earth. Ang matandang lalaki ay nanloko sa ganitong paraan, at gusto niyang patayin si Lu Chen. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay galit na sinabi, maghintay tayo at tingnan, isang araw, hahayaan kong ibalik ng matandang lalaki ang kanyang kapital ng may interes. Masobrahan, basta ayos lang si Lu Chen, huwag kang masyadong magtampo. Ngumiti si Lan Xiang, sinulyapan ang buong panatikong hukbo, at nagtanong, marami sa inyo ang pumunta dito para pabolaikan si Warner, di ba? Siya nga pala, ang nangingibabaw na totoong tao ay nasa harap ni Lan Xiang. Medyo honest siya at walang tinatago. Pupunta ako sa Beast Mountain sa Nanman Town para labanan ang pang-11 order na mabangis na hayop at kumuha ng Beast Pills. Baliw ka, kailan ka pa naging santo, mahinang santo lang ang combat power mo, paano mo matatalo ang isang mabangis na hayop na pang-11 utos? Nagulat na sabi ni Lan Xiang, kailangan mong magsanay ng hindi bababa sa 100 taon bago mo matiyak na papatayin ang halimaw na may pinakamahinang ebolusyon sa ika-11 antas. 112 dosenang araw, hindi ko kayang maghintay, paano kung 100 o higit pa? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay galit na nagsabi, ang upuang ito ay nangangailangan ng isang sage pill, at ang upuang ito ay kailangang linangin upang maging isang hari. Ilang taon ka na? Nalampasan mo na ang golden training time bago ka maging santo. Kahit bigyan ka pa ng 3-grain Saint Pill, hindi magiging madali para sa iyo na maging hari. Sabi ni Lan Xiang. Anyway, don't worry about it. I'm sure. I'll tell you later. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay kumikislap ang kanyang mga mata, at sinabi na may medyo mayabang na mukha. Well, since you're all here, hindi naman kita maitataboy agad diba? Tumalikod si Lan Xiang at naglakad sa gilid ng gate ng bundok, sumama kayo sa akin. Gusto akong batiin ni Ate Lan Xiang, mabait talaga siya sa akin. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay sumunod sa likod ni Lan Xiang, na may pambobola na mukha, at pinatay ang naging mode, Sister Lan Xiang, kumusta ka kamakailan, kumusta ang pag-unlad ng iyong paglilinang, kumusta ang iyong kalusugan? Young Master, sumama ka sa amo ko. Kinuha ni Warner ang kamay ni Lu Chen at nagmamadaling sumunod. Sumunod din ang buong Fanatic Legion, pati na rin ang 1,000 disipulo ni Shenmo. Matatagpuan ang reception hall sa labas ng gate ng Shenmo Palace, isang malaking pavilion sa layong 1,000 talampakan, at ito ang lugar kung saan tumatanggap ang Shenmo Palace ng mga bisita. Ang bulwagan sa unang palapag ng bulwagan ng pagtanggap ay sapat na malaki upang tumanggap ng 10,000 katao. Kaya lang, ang Shenmo Palace ay hindi masyadong mapagpatuloy, at kakaunti ang mga taong bumibisita, at ang reception hall ay bihirang gamitin. Inutusan ni Lan Xiang ang kanyang mga katulong na kunin ang lahat ng espiritong tsaa at mga bunga ng espirito, at tanggapin ang nangingibabaw na totoong tao at iba pa. Pagkatapos ng 3 round ng tsaa, nagsimulang magsalita si Lu Chen tungkol sa negosyo. May kahilingan ng junior na ito, at sana ay isuko ni Palace Master Lan ang kanyang pagmamahal. Kung ganoon ay huwag mo akong imbitahan, hindi papayag ang Palace Master. Direktang tumanggi si Lan Xiang. Kahit na siya ay isang babae, siya ay nabuhay ng libu-libong taon, nabubuhay sa sarili bilang isang babae. Paano niya hindi maintindihan ang gustong itanong ng batang ito na si Lu Chen? Hindi pa sinasabi ng nakababatang henerasyon ang kahilingan. Hindi rin alam ni Palace Master Lan kung ano ang kahilingan, kaya bakit niya ito tinanggihan. Kabanata 1124, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi na kailangang sabihin, nahulaan ko na kung ano ang gusto mong gawin.
Humigop ng espiritual na tsaa si Lan Xiyang at mahinang nagsabi, gusto mo lang bumalik kay Xiao Wan, ilayo si Xiao Wan sa palasyong ito, at mawala ang santo sa palasyo ng Shenmo ko, kaya huwag mo nang isipin iyon. Hindi yan totoo. Hindi naintindihan ni Palace Master Lan. Ang gusto ko ay hindi si Warner, kundi ilang mga disipulo mula sa Shenmo Palace. Tumawa si Lu Chen, itinuro ang buong panatikong hukbo sa likuran, at sinabing, nag-recruit ako ng 2,000 kapatid at nagtayo ng isang makapangyarihang hukbo. Ngayon ay nasa hukbo na ang lahat, ngunit may kakulangan ng mga manggagamot na maaaring lumaban at magpagaling ng mga sugat sa panahon ng digmaan. Nakita ko, biglang napagtanto ni Lan Xiyang na hindi niya naiintindihan si Lu Chen, kaya ngumiti siya, sabihin mo sa akin, ilang disipulo ng Shenmo Palace ang gusto mo. Sila, gusto ko silang lahat. Muling itinuro ni Lu Chen, itinuro ang 1,000 babaeng disipulo ni Shenmo na sumunod kay Warner. Ang babaeng disipulong ito ng Chen Shenmo ay nakipaglaban kay Lu Chen at nakipagtulungan sa Fnatic Legion. Naiintindihan niya ang pagbuo ng labanan ng Fnatic Legion, kaya maaari siyang direktang lumaban sa pamamagitan ng paghila sa kanila. Higit pa rito, ang 1,000 babaeng disipulo ng Shenmo ay nababad sa Ningxen Water, at lahat sila ay may malalakas na kaluluwa, at nakaligtas sila sa ikatlong sakuna. Sa napakaraming paborableng kondisyon, sa mga mata ni Lu Chen, 1,000 babaeng disipulo ng Shenmo ang natural na angkop na maging bahagi ng Fnatic Legion. 1,000 tao. Napatulala si Lan Xiyang, at nagulat sa malaking bibig ni Lu Chen. Sila, nakarating na sa 3 tribulations of the Heavenly Tribulation Realm. Sinulyapan muli ni Lan Xiyang ang 1,000 Shenmo disciples, at hindi niya maiwasang mabigla ng palihim. Ang 1,000 disipulo ay orihinal na nilinang lamang ang 5 hugis ng mga Diyos, at sinundan si Xiao Wan sa Dunhuang. Hindi nila inaasahan ang napakagandang pagkakataon na mahulog sa ikatlong kapahamakan ng makalangit na kapigatian sa lalong madaling panahon. Mayroong higit sa 1,000 disipulo ng Heavenly Tribulation Realm sa ilalim ng gate ng kanyang palasyo. Kung ay dadagdag ang 1,000 taong ito, magkakaroon ng higit sa 2,000 tao, at ang lakas ay halos dumb-oval. Ngunit gusto ni Lu Chen na alisin ang lahat ng 1,000 elite, kaya natural na ayaw niyang pumayag. Sobra na ang 1,000 tao, bibigyan kita ng 100 tao. Nag-isip sandali si Lan Xiyang, at sinabing, ang iyong hukbo ay mayroon lamang 2,000 tao, at sapat na ang 100 doktor. Guro, sa oras na ito, nagsalita si Warner para kay Lu Chen, Guro, sana pumayag ka sa kahilingan ng aking young master, lubos na magpapasalamat si Warner. Sinuportahan siya ni Lu Chen. Saglit na natigilan si Lan Xiyang, ngunit hindi niya maisip kung ano ang kaya ni Lu Chen, paano niya sinuportahan ang libu-libong tao. Ningxen Water. 3 salita lang ang sinabi ni Warner, naintindihan agad ni Lan Xiyang. Ang Ningxen Water ay isang hindi makamundo na kayamanan ng tubig, na maaaring magbigay ng sustansya sa Primordial Spirit at palakasin ang Primordial Spirit, para madali itong makalampas sa mga kapigatian, at inaasahang magiging isang Diyos. Gayunpaman, kinuha mo ang aking 1,000 elite ng sabay-sabay. Walang gaanong mga elite sa aking palasyo, kaya hindi ko kayang bayaran ang pagkawalang ito. Bahagyang bamantong hininga si Lan Xiyang. Ate Lan Xiyang, masyado ka bang nag-iisip? Sa oras na ito, ang nangingibabaw na tunay na tao ay lumabas upang magpaliwanag kay Lan Xiyang, kung wala si Lu Chen, ang iyong 1,000 tao ay hindi mga elite, sila ay mga ordinaryong kalakal, maaari mo silang ipadala sa iyong kalooban, tama. Ngunit sa suporta ni Lu Chen, 1,000 ordinaryong produkto ay maaaring gawing elite, kaya ang 1,000 elite na ito ay hindi kabilang sa Shenmo Palace, ngunit kay Lu Chen. Overbearing, huwag mong paikutin ang iyong dila sa palasyong ito, hindi tatanggapin ng palasyong ito ang iyong mga panlilinlang. Seryoso ang mukha ni Lan Xiyang, at hindi siya malinlang ng nangingibabaw na totoong tao, sa anumang kaso, imposibleng magpadala ako sa iyo ng 1,000 tao, 100 tao lang, gusto mo ba itong mahalin, huwag mo itong hilahin pababa. Kung ganoon, walang choice itong si Junior kundi tanungin si Warner pabalik. Ngunit sinabi ni Lu Chen, si Warner ay may mataas na talento at malaking potensyal, at siya ay halos nasa tuktok ng kanyang paglilinang ng sagradong puno. Siya lamang ang halos hindi makahihigit sa 1,000 disipulo ng sagradong puno. Naglakas loob ka bang takutin ako? Ang kutis ni Lan Xiyang ay nagbago ng husto,
ang kanyang aura ay sumabog sa lugar, at ang presyon ng santo ay ganap na nahayag, tulad ng libu-libong mga bundok at mga taluktok, mabangis na dinidiin si Lu Chen, sinusubukang durugan si Lu Chen sa isang meatloaf. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nag-react si Lu Chen, at nanatiling kalmado at tahimik, na parang hindi niya alam kung ano ang pamimilit. Ikaw bata, may mga pakulo ka talaga. Nalaman ni Lan Xiyang na mayroong isang layer ng Maringal na soul power sa katawan ni Lu Chen, na hamarang sa lahat ng pamimilit niya sa labas, hindi napigil ang mapabuntong hininga, at binawi ang pamimilit. Napaka-capable ng apprentice ko. Ngumiti ang nangingibabaw na tunay na lalaki, at sinabing, Sister Lan Xiyang, sayang ang libong taong ito na manatili sa Shenmue Palace. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Lu Chen magkakaroon tayo ng kinabukasan. Mapagmataas. Sinabi ni Lan Xiyang, at saka, bata pa sila, kaya madali silang paboran ng mga puwersa sa Central Continent, at ang kanilang kinabukasan ay walang hangganan. Inaasahan si Jinzen, sigurado ka ba? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, mayroong libo-libo sa kanila, gaano karaming mga mapagkukunan ang kailangan ng iyong Shenmue Palace upang sanayin silang lahat. Hindi banggitin ng iba pa, ang pinakamahalagang Heavenly Tribulation Pill lamang, gaano karaming mga pattern ng pill ang makukuha mo mula sa Shenmue Palace. Ilang barya ang maaaring ilaan sa kanila. Bawat buwan. Panipi. Katamtaman lamang ang sukat ng aking Shenmue Palace. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, natural na hindi ito maihahambing sa iyong Zuanchen Daozang. Sinabi ni Lan Xiyang, gayunpaman, ang ating Shenmue Palace ay hindi pa rin nagkukulang ng mga mapagkukunan upang linangin ang mga ito. Ang ating palasyo ay maaaring maglaan ng 3 pattern Heaven Tribulation Pill sa kanila sa loob ng 1 buwan. Nang marinig ito, tumawa si Lu Chen, at gayon din ang buong panatikong hukbo. Kaya lang ang mga babaeng disipulo ng Thousand Shenmue ay lahat ay may mapait na mukha, halos umiiyak. Libo-libo sa kanila ang sumunod kay Lu Chen. Mayroon silang masarap na pagkain, inumin, at mapagkukunan. Hanggat kaya ng kanilang mga katawan, maaari nilang inumin ang G20 pill ng basta-basta. Isang trahedya kung babalik sila sa Shenmue Palace. 3 Heavenly Tribulation Pills ang ibinibigay bawat buwan, na isang butil pa rin, na mahina lang. Ang paghahambing ng G20 pill sa G20 pill, ang potency ng gamot ay mas malala, at ang epekto ay mas malala pa kaysa sa 9 levels of heaven and earth. Sa pamamagitan ng pag-inom ng 9 patterns Heavenly Tribulation Pill, maaari nilang linangin ang kanilang bagong promote na Heavenly Tribulation Power sa pinakamataas na estado sa lalong madaling panahon, at malalampasan nila ang pang-apat na sakuna sa susunod na buwan. Kung uminom sila ng Yuen Heavenly Tribulation Pill, tatagal sila ng ilang beses para tuluyang malinang ang kapangyarihan ng ikatlong antas ng Heavenly Tribulation hanggang sa rurok. Ito ay ganap na imposible para sa kanila na dumaan sa ika-4 na pagnanakaw sa susunod na buwan. Aabutin ng hindi bababa sa ilang buwan, o kahit 1 taon at kalahati, bago sila magkaroon ng kakayahang makaligtas sa ika-4 na sakuna. Para sa ika-5 pagkakataong makatawid sa sakuna, mas tumagal pa. Ito ay posible lamang sa napakabilis na bilis kapag malakas ang kanilang primordial spirit. Kung isa itong ordinaryong disipulo ng Heavenly Tribulation Realm, kahit na hindi masama ang talento, huwag mo nang isipin ang pagdaan sa 5 Heavenly Tribulation sa loob ng 10 o 8 taon. Siyempre, exception ang isang mahuhusay na martial artist tulad ni Xiao Wan. Bakit, hindi mo ba naisip na ito ay masyadong maliit? Tiningnan ni Lan Xiyang ang mga disipulong nagluluksa, kaya nakangiti niyang sinabi, pagkatapos ay gagawa ako ng isang espesyal na kaso para sa iyo, at bibigyan ka ng 4 na 1 pattern Heaven Tribulation Pills bawat buwan, na doble kaysa sa ibang Heaven Tribulation Realm, mga alagad. Tama na. Kabanata 1125. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm sa Shenmue Palace ay karaniwang umiinom ng 2 one-stripe Heavenly Tribulation Pills bawat buwan, maliban sa mga napakatalino na disipulo. Halimbawa, ang elixir quota ni Xiao Wan ay walang limitasyon, ngunit ang pinakamataas na antas ay ang Sanwen Tianjie Pill din. Sa makatuwid, exception na para kay Lan Xiyang ang pangakong magbibigay ng 2 table tas sa 1,000 disipulo. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lan Xiyang ay wala sa 1,000 disipulo ang nagpakita ng anumang palatandaan ng kaligayahan, na higit sa kanyang inaasahan. Warner,
Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Lan Xiang. Guro, sa loob ng 3 buwang ito sa Zuanchen Daoist Sect, uminom sila ng G20 pill, at ang halaga nito ay napakarami. Sa karaniwan, bawat tao ay nakakakuha ng hindi bababa sa 10 pills bawat buwan. Sabi ni Warner sa mahinang boses. 9 Pattern Heaven Tribulation Pill. Binuksan ni Lan Xiaomei ang kanyang mga mata, at hindi napigil ang mapabuntong hininga, nagmamalabis, yumaman ba ang iyong Zuanchen Daozang? Paano magkakaroon ng 9 Patterns Heavenly Tribulation Pill? Napakarami pa. Wala itong kinalaman sa upuang ito, at wala itong kinalaman sa Zuanchen Dao Sect ko. Ito ang Legion Welfare ni Lu Chen. Hindi itatanong ng upuang ito kung paano ipapamahagi ang pagmamahal ni Lu Chen. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay upang alisin ang relasyon, kahit ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ng aking sekta ay hindi makakakuha ng 9 Patterns Heavenly Tribulation Pill. Saan nakakuha si Lu Chen ng napakaraming 9 Pattern Heaven Tribulation Pills? Hoy! Ito ang kakayahan ng apprentice ko, nakakagawa siya ng alchemy. Iyan ang 9 Patterns Heavenly Tribulation Pill, na maaaring ituring na isang high-level na pill. Napakataas pa rin ng kalidad. Gaano ka-advanced ang kanyang alchemy? Muling napabuntong hininga si Lan Xiang. Ang Heavenly Tribulation Pill ay dapat na pinuhin ng mga alchemy masters at mas mataas, at ang 9 Pattern Heaven Tribulation Pill ay dapat na pinuhin ng hindi bababa sa isang 5th rank alchemist. Ngunit si Lu Chen ay napakabata, hindi ko alam kung siya ay 20 taong gulang, kahit na siya ay isang alchemy cultivator, siya ay higit sa antas ng isang alchemist, paano niya magagawang pinuhin ang 9 na pattern na langit? Tribulation Pill. Apprentice ko si Dan Zun. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay lubos na ipinagmamalaki, at idinagdag sa dulo 9th rank Great Alchemy Venerable. Magyabang ka lang, hindi mo maalis ang ugali mo sa pagmamayabang. Inilibot ni Lan Xiang ang kanyang mga mata sa dawis-dawis. Master, Young Master. Si Young Master ay talagang 9th rank Great Alchemist. Ang mahinang boses ni Warner ay nahulog sa tainga ni Lan Xiang, hindi bababa sa isang kulog. Nag-isip sandali si Lan Xiang at sinabing, maliban na lang kung sasabihin mo sa kanya na magsuot ng alchemy robe, maniniwala ako. Nagsuot ako ng alchemy robe, papayag ba ang Palace Master sa aking kahilingan? Pero sabi nga ni Lu Chen, halatang hindi maganda, hindi man lang siya nagsusuot ng buhok. Masasabi ko lang na mapag-usapan. Lan Xiang Road. Alam ni Lu Chen na kung hindi siya magbabayad ng sapat, imposibleng maalis ang 1,000 piling disipulo ng sabay-sabay. Pero hanggat may pag-uusapan, magiging madali ang lahat. Ang hinihintay niya ay ang mga salita ni Lan Xiang. Kaagad, nang walang karagdagang abala, si Lu Chen ay may dagdag na berdeng pulang robe sa kanyang kamay, at direkta itong isinuot. Ang cyan red robe ay nakatikip sa katawan, at ang mga puting dancing pattern sa berdeng robe ay isa-isang naka-highlight. 1, 2, 3, 4. Ang 9 na puting alchemy pattern ay lahat ay naiilawan, nakasisilaw at nagniningning magpakailanman. Sa sandaling iyon, tumingin si Lan Xiang kay Jiwen Danzunwen na may gulat na ekspresyon, hindi makapaniwala. Kahit sa 1,000 disipulo ng Shenmo Palace na naroroon, hindi nila alam na si Lu Chen ay isang 9th rank alchemist, at hindi pa nila nakita si Lu Chen na nakasuot ng alchemy robe. Nang makita nila siya ngayon, lahat sila ay natigilan at nabulag. Lu, Senior Brother Lu Chen, siya ba ay talagang 9th rank alchemist? Si Senior Brother Lu Chen pala ay isang high-level alchemist, sobrang gwapo. Masyado itong itinago ni Senior Brother Lu Chen, at ang tono ng santo ay masyadong mahigpit, at kadalasan ay hindi niya sinasabi sa atin. Libo-libong mga disipulo ni Shenmo ang nagbulungan at nag-usap sa mahinang boses. Si Lu Chen ay may sobrang lakas sa pakikipaglaban, mahusay na potensyal, at mapagbigay na mga kuha. Siya ang orihinal nilang idolo, at may ilang tao pa nga ang may ideya na sundan si Lu Chen. Nang makitang isinuot ni Lu Chen ang alchemy robe at ibinunyag ang status ng alchemy, lalo pa nila siyang hinangaan. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagnanais na si Lan Xiang ay sumang-ayon sa kahilingan ni Lu Chen at hayaan silang sumali sa panatikong hukbo ni Lu Chen. Anyway, lumubog sila sa Ningxian Water sa lihim na kaharian ng Dunhuang, nakakuha ng magandang pagkakataon.
nalampasan ang sakuna ng madali, at ilang oras na lang bago sila tumuntong sa 5 sakuna ng Heavenly Tribulation Realm. Ang pinakamahalagang bagay ay lahat sila ay bata pa, at sila ay nanatili sa Shenmue Palace hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa 5 Tribulations. Dahil tuwing may pagkakataon, ipapadala sila ng Palace Master sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang mandirigma ng Heavenly Tribulation Realm at ang 5 Tribulation, na mga doktor din, ay napakapopular sa mga pangunahing puwersa sa Central Continent. Dahil nanatili sila sa Shenmue Palace hindi pa nagtagal, hindi nila inisip na sumali sa impluwensya ni Lu Chen. Kung tutuusin, ang ibinibigay ni Lu Chen dito ay ang 9 Patterns Heavenly Tribulation Pill, na maaaring lubos na paikliin ang oras para makatawid sila sa tribulation. Ito talaga, hindi ka panipaniwala. Tumingin si Lan Xiyang sa 9th rank Great Alchemy Venerable sa harap niya, at maging ang boses niya ay medyo nanginginig. Ako ay isang asshole, tama. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi ng matagumpay. Hindi pinansin ni Lan Xiyang ang nangingibabaw na tunay na tao, ngunit sumulyap lamang sa libu-libong mga disipulo, nakitang lahat sila ay tumingin kay Lu Chen na may mga ekspresyon ng paghanga, at pagkatapos ay napaisip. Ang grupong ito ng mga disipulo ay nakakuha ng magandang pagkakataon sa lihim na kaharian ng Dunhuang, at ang kanilang kaharian ay mabilis na na-promote, na lubhang kasiya siya, ngunit maya-maya ay aalis sila sa Shenmue Palace. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lan Xiyang ay bumalik sa kanyang katinoan, tinitigan si Lu Chen at sinabing, matagal mo na itong pinlano at ginamit ang mga mapagkukunan para bilhin ang aking mga disipulo. Ikaw ay talagang masamang bata. Palace Master, 2 kalpa na lang ang natitira nilang tawiran. Kapag nakapasok na sila sa ika-5 kalpa, maya-maya lang pupunta na sila sa Central Continent, di ba? Sinabi ni Lu Chen, maaaring gusto mo silang manatili sa Shenmue Palace sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi iyon ang kaso. Ang mga talento sa martial arts na nilinang ng iba't ibang sekta sa ating Eastern Wasteland ay ipinadala sa Central Continent na sira ang kanilang mga ulo, at ang aking Shenmue Palace ay walang exception. Sinabi ni Lan Xiyang, ang panatilihin sila rito ay para saktan sila at sayangin ang kanilang potensyal. I will not stay in the Eastern Wilderness for too long. If they join my legion, they will go to Central Continent with me to further their studies. Nangako si Lu Chen. Gayunpaman, kung kukuha ka ng 1,000 disipulo ng Heavenly Tribulation Realm na maaaring pumunta sa Central Continent, maaari mo silang kunin. Sino ang magbabayad para sa pagkawala ng aking Shenmue Palace? Sa wakas ay nagkaroon ng showdown si Lan Xiyang. Kung ang 1,000 disipulo ay ipinadala sa mga puwersa sa Central Continent, 1,000 malalaking mapagkukunan ang mahuhulog sa Shenmue Palace. Ito ang feedback mula sa mga puwersang iyon. Ang mga alagad na nilinang ng iba't ibang mga sekta sa Eastern Wasteland ay ang reserbang puwersa ng Central Continent, at ang mga nakatataas na talento ay dapat na ma-import sa Central Continent upang makakuha ng resource returns. Kung walang babalikan, walang magbibigay ng kanilang mga elite sa Zhongzhou ng walang bayad. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan ng Central Continent ang 4 na domain, hindi mahalaga sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, kasanayan sa pakikipaglaban, kasanayan, at iba pa, lahat sila ay kinokontrol sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang kagalang-galang na nangangailangan ng napakakaunting mga mapagkukunan para sa paglilinang. Kung tungkol sa mga mapagkukunan ng santo, halos wala. Maaari kang pumunta sa Zhongzhou upang bilhin ang mga ito, ngunit napakamahal ng mga ito at hindi mo kayang bilhin ang mga ito. Tulad ng para sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, pagsasanay, at iba pa, lahat sila ay nasa ibaba ng ranggo ng langit, kahit na ang pinakamataas na ranggo ng ranggo sa lupa. Ang ginawa ni Zhongzhou ay pilitin ang mga sekta at puwersa ng 4 na pangunahing domain na magpadala ng mga natatanging talento sa Zhongzhou, kung hindi ay walang hinaharap.